people right up con Epralo. Magandang hapon po sa ating lahat. At ito na po yung matagal na po nating hinihintay na yung batas ng tribo, batas po ng lumad ay maibabalik po. Dati may babalik po ngayon sa panahon po ng Divine Government of the Philippines. Dahil buhat nang dumating si Magellan noong 1521, March 16, naputol na po yung batas ng tribo mula po sa panahon ni Lapu-Lapu. Kaya nga after 501 years, there will be great jubilee in the Philippines in 2022. This is the year of Jubilee, the great Jubilee. This is the year of this is the great day of the Lord, the great harvest sa lahat po ng mga Pilipino. Dahil sa lahat po ng mga Pilipino na tumatangkilik sa Diyos at nagsalikway sa Diyos, mayroon pong malaking harvest ang gagawin po ang Diyos by 2022. Dahil ipatutupad na po ng Diyos ang kanyang dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas. At ito na po yung matagal nating hinihintay. Ito na po yung matagal na nating hinihintay mula pa po sa ating mga ninuno. Since time immemorial na itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas ay may patutupad na at yung right time, right place po na ipatupad dito sa Pilipinas at 2022 na po yan. Kaya dito po sa Pilipinas, nahahati po sa dalawa. Yung mga tao po, yung mga Pilipino na nahahati po sa dalawa. Ayon po sa Biblia, nahahati sa dalawa. Mayroong masama at mayroong mga mabuti. Na ay mga maayo, na ay mga dautan. Doon ay mga sangputanan sa mga maayo, doon ay mga sangputanan usab sa mga dautan. Okay? Kaya by 2022, ipapadala ng Diyos ang kanyang dibino gobyerno nga maayo. Tungod kay mao kini ang mga paglaom, ito po yung pag-asa ng mga totoong mga anak ng Diyos na naniniwala po sa kanyang pagbabalik, sa kanyang paghahari dito po sa sanlibutan. Sa mga Filipinong naniniwala na dito lang po sa lupa yung kaharian ng Diyos, mapalad po tayong lahat dahil darating po yung ating hari na ipapadala po ng ating dakilang Ama, si Haring David po na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, wag po tayong manghinaya, wag po kayong manghinayaan mga kapatid dahil ito po yung pinakamagandang balita po natin ngayon. Na by 2022, sa ayaw at sa gusto po ng mga Filipino, matutupad na po yung kalooban ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto po ng mga politiko, sa ayaw at sa gusto po ng COMELEC, matutupad na po yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Ito na po yung kalooban na sinasabi po ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines. Doon sana sa Israel, here in Israel sana noon, kung si Jesus ay nagiging hari po sa bansang Israel. Kaya dito po yan matutupad sa ating bansang Pilipinas. Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines. Okay, magandang hapon, no? Kay Pastor Patrick Abalayan. Dahil maraming salamat, no? Sa mga pastors po na naniniwala na po dahil sana po maintindihan or masumpungan po ng mga pastors buong Pilipinas na tayo po yung builders ng Divine Government of the Philippines. Huwag na natin pong isipin na there is separation of church and state, no? Huwag na po natin isipin na there is separation of church and state. Dahil by 2022, hindi na po yan separated. Dahil pag-iisahin na po yan ng Diyos. Kaya nga ito po yung sign na itong relasyon po ng tao, makasentro matuon na po doon sa relasyon po ng Diyos. Dahil tayo mga Filipino, yung ating batas, yung ating tinatangkilik na batas, yung ating saligang batas ngayon, ito po yung batas ng Diyos. Ito po yung batas ng Diyos. Kaya wag niyong isipin, kayong ibang mga leaders dyan, wag niyong isipin na walang kinalaman ang Diyos sa batas po natin. No? Wag niyong isipin na walang kinalaman po ang Diyos sa ating saligang batas. Mayroon po. Hindi lang po alam ng mga Filipino. Hindi lang po alam ng mga abogado. Hindi lang po alam ng mga congressman. Hindi lang po alam ng mga senador. Hindi lang po alam ng mga religious leaders ng ating saligang batas. Nagmula yan sa 10 utos ng Diyos na nandito po nanggagaling sa banal na aklat po ng Diyos. No?
Sa banal na aklat ng Diyos, nandito po mga kapatid. Yun po yung laman ng ating saligang batas. Kaya mga kapatid, magandang hapon kay Brother Josue Sabado. Kahit ngayon ay linggo. Okay? Magandang hapon bro. No? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa sa hapon na ito. Okay? So, kaya lang, hindi lumabas yung aking Hindi ko makikita yung mga nanonood sa akin. No, hindi ko kayo mapanood. Kayo lang yung nanonood sa akin. No? Yung light natin parang naputol. Yung light ng flash. So, ganun po mga kapatid. Tuloy-tuloy po natin itong ating magandang programa. Okay, maganda ba yung programa natin? Tanungin nga natin itong nakaupo na sa likod. Okay, kayo may sabi ha? Kaya nga, ito pong sabihin natin. Dalawang klase po yung tao sa Pilipinas. Maging sa buong mundo, mayroong masama, mayroong mabuti. Now, dito po tayo ngayon. Anong hantungan po ng mga masasama? Dito po, lalong-lalo na po dito sa bansang Pilipinas. Anong hahantungan po ng mga taong masama? Okay? Anong hahantungan din po ng mga taong mga mabuti? Kung titingnan po natin ayon po sa salita ng Diyos, sa Salmo or mga awit or Psalms chapter 1 verse 1 up to 6. Ito po yung sinasabi niya dito. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornfuls. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Okay, manglilibak mong gidain eh. Mayroon talaga ditong hitatsi no? Hitatsi, himantayon, libakira, tabian, chismosa. Manlilibak, no? Gitinuod man sa Tagalog po doy, manglilibak. Sa Bisaya, bulahan ang tao. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan, sa mga mayubiton. Okay? Blessed is the man. Mapalad daw yung tao na hindi lumalakad sa mga payo ng mga masama. Bakit po? Walang patutunguhan yung mga payo ng mga masasama. Kung masama yung nagpayo, yung payo din niya sa'yo, no? Hindi rin maganda, masama din. Kagaya nga nung panahon po, no? Kagaya sa panahon po ni Haring Roboam. Nung sa panahon po sa anak ni Haring Solomon, nang pumalit siya sa kanyang ama, si Roboam, mga kapatid. Nang sa panahon po si Roboam, nagiging hari kapalit ng kanyang ama, ay humingi siya ng payo ng mga matatanda, yung mga matatanda sa pakapanahunan po ng kanyang ama. Humihingi siya ng payo, mga advice. Yung mga advice po ng mga matatanda. Maganda yun. No? Maganda yung mga advice ng mga matanda sa kanya. Sabi niya, hari, mahal na hari. Oh, kumbaga, paluwagin mo yung batas ng iyong ama noon. Paluwagin mo. Upang ang lahat po ng mga tao, no, susunod sa iyo. So, yun po yung advice. Okay? Yun po yung advice ng mga legal counsel ni Haring Solomon noon sa kanyang anak na si Roboam. Okay? Yun po yung legal counsel. Yun po yung mga tawag nito, mga sulsul, no? Mga advice. Oh. Pero maganda yung sulsul nila, no? Maganda yung sulsul ng mga matatanda. Ngayon, sinabi po ni Haring Roboam, okay, after 3 days bumalik kayo dito sa akin. Sinabi ng hari doon din sa mga binata, no, sa mga batanon ba, kababata niya, no, kaedad-edad niya. Sabi niya, anong magandang gawin ko? So kung ano po yung advice ng mga matatanda,
Opposite sa advice din ng mga kababata po ni Haring Roboam. Kaya nang dumating po yung mga tao doon sa kanya, humingi po ng kalayaan, nangayo og kining kahamugaway sa panginabuhi, giduot og maayo sa hari. No? Because of sulsuler. No? Because of sulsuler, gisulsulan sa mga batanong mga advisor. Wala na naminaw yung hari, hindi na nakinig yung hari sa mga advice ng mga nakakatanda, yung mga matanda sa panahon ng kanyang ama. Dito na siya ngayon, nakikinig sa advice ng mga kababata niya. No? Labi nag mga abogado, mga advisor nimo, mas bright pa nimo. Paikoton, ikaw nga politiko, ikaw ultimo lang ang imong kahibalo niya, imong mga advisor, mga retired na, no? Ma-retarded giga. Retired na imong mga advisor, mga abogado, paikuton lang kanila sa ilang kamot. Abi nimo mao na timong mob, pero di ito sa unahan. Gahong, no? Paikuton lang ka. Yun po yung nangyari panahon ni Roboam. Kaya nga sinasabi niya dito, blessed, no? Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Dunay tambag nga maayo, dunay tambag pod nga daotan. Pero kung ikaw tao nga maayo, magpatambag ka sa taong daotan, dili gina mo tambag nimo alang sa imong kaayuhan adto gina sa imong pagkadaotan. No? Ganun po mga kapatid. Labi nagsulsuler. No, damig sulsul. Ayaw dito sa iyaho eh. Mo support ka dito sa DGP, wa kay sweldo diri na lang ka kay manghatag si mayor, no? Patapok lang kang mga tao, nanay sobre maabot nimo. Ayaw dito sa DGP. Wag na kayong tumatangkilik sa DGP. Oy, wala kayong sahod diyan. Wala kay pera si pastor, hindi kayo makabigay na sa inyo ng pamasahe. Dito na lang kayo sa ating tumatakbong pangulo ngayon kasi maglista ka na lang ng pangalan. Mayroon pa kayong mga income, no? Mayroon pa kayong sobre, no? Magsige pa nagtingog na imuhang pimaya. Imong chikas. No? Busy masyado doon sa Palawan, no? Sige. Ganun lang po yung mga offer, no? Mga special offer ba? Pero hindi maganda po yung counsel. Kahinatnan po ng lahat. Magandang hapon kay Brother Lito Aldamar Unal, no? Maayong hapon, Pastor from Maragusan, bro. Magandang hapon sa mga taga Maragusan at kay Ma'am Maria David, kay Pastora Disa, no? Magandang hapon, Pastora, diyan po sa may Surigao del Sur. At magandang hapon kay Brother Rolando Gossi po, diyan po sa Honolulu, Hawaii. No, maraming salamat. Medyo nakita ko na kayo kasi kanina hindi ko nakita kasi nagtatago eh, no? Magandang hapon din kay Brother Jubert Sansestori. Sa mga 17 million viewers po natin, magandang hapon po. Kay White Dove Ma, magandang hapon bro. Diyan po sa may Santa Cruz, yung ating municipal coordinator po diyan sa Santa Cruz, Davao del Sur, si Brother Orobel, yung mga Mercader family, mga Sito family at mga Bolo family, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga taga Santa Cruz na patuloy na tumatangkilik po sa ating programa at nanonood po sa ating programa. No, God bless po sa inyong lahat. No, maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Blessed, sabi niya. Bulahan, no? Bulahan ang mga taong hindi maniniwala sa counsel po ng mga masasama. Pangalawa, na hindi tumatayo sa mga daanan ng mga makasalanan, ni uupo man sa upuan ng mga manglilibak. Okay? Nor seated in the seat of the scornful. Kaya nga, naka-reserve yung upuan ng Malacanang para sa matuwid na leader. Naka-reserve na po yung upuan ng Malacanang. Naka-reserve po yung trono ng Malacanang para sa totoong hari ng Diyos, hindi yung magpahari-hari. Okay? Kaya nga, naka-reserve na po yung Malacanang by 2022 sa hari ng Diyos, hindi sa Pangulo, hindi sa Presidente, hindi sa mga nangampanya ngayon. Naka-reserve po yan
alang-alang sa pinili na hari ng Diyos na uupo dyan, yung leon at lumad ng Mindanao. Kaya nga, yung leon ngayon, yung nagbabantay na po sa upuan na yan upang hindi na makapasok si Agila, hindi na makapasok si Buaya, lalong hindi na makapasok si Tigre, at lalong hindi na makapasok yung mga ulupong dahil yung Malacanang nililinis na po ng Diyos. Dahil nakareserve po yan sa matuwid na leader na ayon sa kalooban po ng Diyos. Verse 2, sabi niya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbulay-bulay siya sa araw at gabi. Ito palang mga tao, ito palang mga mabuting tao, hindi na gumagawa ng kasamaan, ngunit binubulay-bulay po nila yung batas at yung kautusan ng Diyos. Kundili matod pa niya, anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay o sa kasuguan niya, nagapamalandong siya sa adlaw o sa gabi. Nagapamalandong ang mga taong matarong sa balaod sa Diyos. Itong mga matutuwid dito sa bansang Pilipinas, nagapamalandong karon ang mga matarong sa Pilipinas kung unsay maayong dangatan sa nasod sa Pilipinas by 2022. Kaya kinakailangan yung mga matutuwid na mga Pilipino dito sa Pilipinas, magbulay-bulay tayo kung anong maganda na gagawin by 2022. Hingiin natin sa Diyos yung magandang pag-iisip at mabuting puso upang masumpungan natin yung kalooban ng Diyos na mangyayari dito sa Pilipinas. Hindi kalooban ni politiko, hindi kalooban ni kandidato, hindi kalooban ni partido, kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat ito mga matuwid na mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas, magbulay-bulay na po tayo ngayon. Mag-isip-isip na po tayo ngayon. Dahil darating na po yung espiritu ng katotohanan. Kaya nga nung nakaraang Friday, yung sinasabi po natin, tell the truth and the truth will set us free. And the truth is now that the Philippines is the kingdom of God. 2022, the King of God will come in the Philippines. That is the whole truth. Kaya ngayon, mga kapatid, yung hari ng Diyos ay darating by 2022. At dito na po natin makikita, sa pag-upo po ng hari, isisiparit niya po yung mga kambing. Isisiparit niya po yung mga tupa, no? Sa kanyang kanan, yung mga karnero. Sa kanyang kaliwa, yung mga kambing. Sa kanyang likod, yung mga binaw. Okay? sa kanyang likod yung mga binaw, ha? Gasanga-sanga ng mga sungay. Kaya nga, naalala ko yung sinabi po ng kaibigan kong pastor, sabi niya, giimbita po siya doon sa isang church. Sabi po niya, nagpapasalamat ako kay pastor dahil inimbita niya ako upang maging speaker sa inyong ginagawang pagsimba karon, no? Sabi niya. Dahil kayo mga membro dito, no? Hindi kayo mga kambing, no? Palakpak yung mga membro. Yes, pastor, salamat. Hindi pala kami mga kambing. Pero hindi rin kayo mga tupa. biglang nahinto yung saya ng mga membro nang sinabihan sila hindi sila mga kambing. Sumigla. Nang sinabihan din sila na hindi kayo mga tupa, biglang nahinto yung kanilang sigla. Mayroong isang membrong sumigaw, pastor, ano pala kami? Kung hindi kami kambing at hindi rin kami tupa, ano pala kami? Sa mga usak mo. No? Mga binaw, nagsanga-sanga ang sungay. Nagsanga-sanga yung sungay. Dahil kung mayroong bagong papasok, sungayon palabas. Okay? Nagsanga-sanga ang sungay. Kung mayroong mga bagong membro na papasok, sungayon. No? Sungayon. Dili na kanding bang mo sungay. Binaw na yun. No? Gasangit-sangit. Tusukon diri, tusukon kipinidagan ng sungay. Moto mga bagong na born again, bagong nidawat sa Ginoo, di naging kalahutay. Kay gisungay pagawas, no? Wala day sa gawas ang sungayan, ada sa sulod. Kasi yung sungay sa Biblia, mga hari,
yung musungay sa mga bagong musulod, gusto po yung maghari-hari. No? Kay, magpa-impress kay pastor ba? Pastor, birthday sa kong anak, ha? Pastor, nami ibunyagi ra gud niya mong bagong sakyanan. No? Pag-abot dito sa birthday, giimbita yung pastor. Ngayon, pagdating doon sa birthday, yung mag-asawa, okay, malaki yung preparation nila, tapos busy na siguro, doon nakaupo si pastor kung saan banda gilagay yung pera. No? Kung saan gilagay yung mag-asawa yung pera, parang change siguro yun ba? Doon nakaupo si pastor. Ngayon, si pastor naman, mayroong Biblia doon, yung pera, para hindi mataboy ng hangin, nilagay doon sa loob ng Biblia. Ngayon yung pera. Pagkatapos ng celebration, naisipan, naalala po ng mag-asawa, nasaan na yung change ng kanilang pera. Sabi niya, doon man yun, katabi man yun ni pastor. Bigla mang nawala. Ngayon, nag-isip na ng masama yung membro. Sabi niya, walang talaga si pastor, hindi mapagkatiwalaan. Dinala niya yung pera. Kung maghingi si pastor, ibigyan naman natin. Bakit niya kinuha pa yun? No? Kung magpaalam si pastor, bigyan naman natin ng pera. Ngayon, after isang linggo, hindi na nagsimba, hindi na pumunta sa churches yung mag-asawa. Na-discourage, no? Na-backslide. Pangalawang linggo, hindi rin. Pangatlong linggo, hanggang isang buwan, hindi rin nagpunta na yung mag-asawa. Nagtaka yung pastor, bakit kaya? Nagalit kaya yung mag-asawa yun dahil nandoon ako sa birthday? Baka nagalit siguro kasi pinadalhan ako ng maraming ulam. Ngayon, bumisita yung pastor doon sa mag-asawa na yon, binalikan. Sa Mr., Mrs., bakit isang buwan na hindi kayo nakapunta doon? Sabi ng asawa, bukal yung asawa. Sabi niya, pastor, na-discourage kami kasi kinuha mo yung pera dito. Sabi ng pastor, wala akong kinuhang pera. Sa saan dito? Uy! No? Dito, mayroon na tayong sponsor ng pera. Pastor, magandang hapon. Tuloy-tuloy po kayo. Pastor Cañete, no? Kasama po si Carlo Lecciones, no? Magandang hapon po. Tuloy-tuloy po kayo, tuloy. So sinabi ng mag-asawa, kasi pastor, yung pera dito sa yung katabi mo noon, biglang nawala. Wala kaming mapagbintingan. Ikaw lang yung katabi dyan. Ikaw yung nakaupo dyan. Sabi naman ng pastor, ganun ba? Yung pera na mga 2,000, yun. Siya nandoon sa Biblia mo. Tingnan mo yung Biblia. Tiningnan yung Biblia ngayon. Nandoon pala yung 2,000. Ibig sabihin, yung mag-asawa na yun, walang bukas-bukas ng Biblia. Walang basa-basa ng Biblia. Kaya hindi alam yung kautusan ng Diyos na nandito sa Biblia. Okay? Walang alam sa Biblia. Mayroong Biblia pero walang alam kung anong laman ng Biblia. Kagaya din yan ng isang tao, sinabihan ako, brother, wag mong isali yung batas ng Diyos sa batas ng tao ngayon. Lalong-lalo na sa politika. Hindi niya alam. Dahil hindi nagbabasa ng Biblia na itong batas natin ngayon, galing ito sa batas ng Diyos na nandito po sa Biblia. Okay? Kaya yung mag-asawa, biglang nahiya, pastor, pasensya na, akala namin, kinuha mo sa hindi. Nilagay ko lang dyan, baka maano ng hangin, baka may makapulot pa ng iba. So hindi niya alam, na nandoon pala. So ibig sabihin yan, hindi nagbubukas ng Biblia. No? Pasalamat tayo, mayroon tayong mga Biblia. May chance pa tayong magbukas ng Biblia. Pero pagdating ng divine government, hindi na natin ito mabubuksan. Once na ma-implement na po yung batas ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, tapos na po yung Biblia, sarado na po yung Biblia. Dahil buong batas na po ng Diyos ang ating ipatutupad dito po sa ating bansang Pilipinas. Yun po mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya dito, kundili anaa sa kasuguan ni Jehovah ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya, magapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. So itong mga tao palang matuwid, mas nagagalak silang makikinig sa batas ng Diyos, hindi sa batas na gawa-gawa ng mga politiko.
Kaya ito mga taong matuwid ngayon ng mga Pilipino, hinihintay natin ngayon yung totoong pagpapatupad ng batas ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi niya dito, ito po yung hantungan ng mga gumagawa ng kabutihan. Kung di ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbulay-bulay siya sa araw at gabi, every day, every night, itong mga totoong mga anak ng Diyos. Nagbulay-bulay, nagmeditate po sa batas ng Diyos. Bakit po? Dahil alam niya, nasa batas ng Diyos ang kalutasan, kaligtasan, at kapayapaan po ng bawat buhay natin. Dito sa Pilipinas, gaano ba kaimportante yung batas ng Diyos na maipatupad dito sa Pilipinas? Ito na po yung pinaka-importante na programa ng Diyos na ang kanyang kalooban, ang kanyang batas, maipatupad na po natin dito po sa ating saligang batas sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga tao, tayong mga Pilipino, mula po sa ating mga ninuno noon, sinusunod yung batas na gawa lang ng tao. No? Yung batas na ayon lang sa kalooban ng mga gumagawa. No? Pabor lang. Mo ng kasagaran yung mga batas na ginagawa ng ating mga politiko. Pabor lang po pabor sa kanila. No? Alaot sa mga pobre. No? Tingnan mo nga nagnakaw lang ng 100, no? Nagnakaw lang ng isang supot na tinapay sa bikiri, nakulong na. Pero samantalang itong mga leader kunuhay natin, no? Na nakabarong pa, naka-Amerikana, billion-billions yung hinakaw, tumatakbo pa. Hindi pa nakulong. Pero itong mga bata, itong mga ultimo, itong mga pobre pulubi lang nagnakaw, kahit ilan po pagbasta mahuli, nakukulong, hindi na makatakbo. Dahil naabutan na po ng batas. Pero itong mga bilyonaryong mga leader po natin sa politiko, kahit ilan pang kaso, ilang bilyon pa yung ninakaw, makatakbo pa. Kahit hinabol na, makatakbo pa. No? Makatakbo pa. Maging pangulo, maging presidente, magiging congressman, maging senador, maging gabinete, maging gobernador, maging mayor, maging konsihal. Makadagan pa. Kaya nga naman, sila may naggukod sa balaod. Hindi sila yung hinahabol ng batas. Sila yung naghahabol sa batas. No? Lahi ng habol sa Bisaya ka ng habulan ba? Kumot, lagyan ng kumot. No? Kumbaga, sila yung humahawak ng batas. Kontrolado nilang batas. Kaya hindi sila magalaw ng batas. Pero ngayon mga kapatid, sa batas po ng Diyos, at ito po yung batas na magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng mga Filipino. Kaya ito po, nawa sa lahat po ng mga Filipino na tumatangkilik po sa dibino gobyerno. Ito na po yung ating hinihintay. The big one is coming. The chosen one, the anointed one, the big one, the anointed one, hindi appointed one. Anointed one yung ating hinihintay. Hindi appointed one. Anointed one ang ating hinihintay. Si Haring David, ang dinihog sa Diyos, nga mahimong hari sa nasod sa Pilipinas, kapalit po ni PRRD by 2022. Hindi politiko. Hayaan natin yung mga politiko ngayon na nagparade. No? Hayaan natin yung mga politiko ngayon nagkaraban. Dahil sa DGP, ang Espiritu na po ng Diyos ang nagkaraban. Mula Luzon, Visayas, saan mang sulok sa buong mundo, ang Espiritu na po ng Diyos ang nagkaraban upang may patupad itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Sobra pa sa mga pulahan ang nagkaraban. Sobra pa sa mga putian, ituman, no, greenan, unsa padang bluhan, yellowan. Sobra pa. Di colores ang nagparid karon ng mga espiritu sa Diyos. Itong mga nagkaraban ngayon, sa daan lang sila dumadaan. No? Pakitang tao, pasyon show. Pero dili na kasubidag bukit. Pero itong mga espiritu ng Diyos ngayon,
ibinubuhos na niya. Sila na po yung nagkakaraban, nandoon po sa bawat bahay ng mga Filipino. Yung hindi maabutan ng politiko, naabutan na ng Espiritu ng Diyos ng katotohanan upang ang lahat ng mga tao mamulat sa katotohanan na hindi na tayo paluko-luko 2022. Dahil nandito na po, darating na po yung totoong hari ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalayaan at kaligtasan. Kaya mapalad yung mga Filipinong tumatangkilik sa batas ng Diyos. Dahil yung mga Filipinong hindi tumatangkilik sa batas ng Diyos, kung ating babasahin, Proverbs chapter 28 verse 9, sinabi po niya dito. Sabi niya, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa kautusan, magiging ang kanyang dalangin ay karamaldumal. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Mapalad yung mga Pilipinong tumatangkilik sa batas ng Diyos. Pero itong mga Filipino din na hindi tumatangkilik sa batas ng Diyos, kahit ano kataas ang iyong dalangin, magiging kasuklam-suklam din yan sa harapan ng Diyos. Kahit mag-arkila ka pa ng isang truck na mga leaders, kahit mag-upa ka pa ng thousands of pastors o pangmanalangin sa iyo, kapag ikaw magpalingog-lingog sa pagpamati sa balaod sa Diyos, ang imong mga pag-ampo mahimong dulumtanan at ubangan sa Diyos. Bisan pag mag-hire kag mga pastor, tagaan nimo tag 1,000 kada adlaw ang mga pastor, aron lang mo ampo nimo. No? Wala po 'yan. Once you reject the law of God, even your prayers magiging kasuklam-suklam. Magiging kasuklam-suklam po sa harapan niya. Mga pastors, nakasama ko, kagaya ko mga pastors, na tumakwil sa batas ng Diyos, lahat ng prayer niyo, magiging kasuklam-suklam yan sa batas, sa mata ng Diyos. Bakit po? Hindi kalooban ng Diyos na tayo mga pastor, itakwil natin yung kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos na itakwil natin yung kanyang batas. Kaya nga sinasabi niya dito, siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Okay? Sa pakikinig sa kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Proverbs chapter 28 verse 9. No, yan po mga kapatid, bisan pa ang imo mga pag-ampo. Kung ikaw magpalingog-lingog sa pagpaminaw sa DGP, Pilipino na magpalingog-lingog sa pagpaminaw sa divine government of the Philippines, ang tanan ni mong pag-ampo, bisan pag-memorize ni mo na, bisan pag magluhod ka, gikan sa pultahan, padulong sa pulpito, magiging karamaldumal din yan sa harapan ng Diyos. Kung hindi ka makinig sa kanyang batas, divine government of the Philippines. Yan po mga kapatid, yung sinasabi dyan. No? Kaya mapalad yung tao, sinasabi po ni David, Salmo 1:3. Okay? Og siya may sama, sabi niya, mapalad kundili anaa sa kasuguan ni Jehovah ang iyang kalipay. Okay? Yung mga taong hindi umupo doon sa upuan ng mga masasama. Yung mga taong hindi nakatayo doon sa tayuan ng mga masama. Yung mga taong hindi nakikinig sa mga payo ng mga masasama. Mapalad po sila dahil nakikinig sila sa kautusan ni Jehovah. Ano po yung condition po nila? Verse 3, chapter 1 ng Salmo, verse 3. Og siya may sama sa kahoy, natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Okay? Siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan. Nga naman, no? Maganda yung pundasyon niya. Kaya nga sa Pilipinas, binansagan po tayong the only Christian nation sa buong Asia, throughout Asia. Bakit po binansagan tayong the only Christian nation? Dapat po, alam po natin yung batas ng Diyos. Hindi lamang hanggang sa bunganga lang, hanggang sa noo lang.
Hindi lamang hanggang titulo lang na tawagin tayong Kristiyanos. Hindi po. Dapat alam natin yung batas ng Diyos. Dahil mapalad ang taong tumatangkilik sa batas ng Diyos. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta o anumang kanyang gawin ay giginhawa. Yun po yung madadatnan ng taong mabuti sa harapan po ng Diyos. Yan po yung madadatnan ng mga taong mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito, Revelation chapter 22, ang gumagawa ng kabutihan, ituloy-tuloy lang, tuloy. No? Tuloy-tuloy lang. Ang gumagawa ng kasamaan, tuloy-tuloy lang din. Sabi niya dito, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy. And he that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy. Kadtong mga naghimog mga dautan, papadayuna. Kadtong naghimo sa pagkamatarong, papadayuna. Kadtong naghimo sa pagkabalaan, papadayuna. Kadtong naghimo sa pagkadulumtanan, papadayuna. Kay nga naman, at the end, mayroong reward. Anong reward po sa unahan? Anong mangyayari po sa gumagawa ng kasamaan? Ang masama, sabi niya, ay hindi gayon, kundi parang iba. Sabi niya, parang ipana itinataboy ng hangin. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drive it away. No? Ang mga dautan daw, dili ingon ni ini ang mga dautan, kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Meaning, kung uhot ka, wala kang laman. No? Kaya ang dili mapalid, katuramag yung timgas. Katuramag yung bunga ang dili mapalid. Pero once nga uhot ka, labi nagtahop, maigo gid ka sa palid. Niining mga panahon na ngayon. Nowadays, pinapalid na ng Diyos. No? Sa Bisaya sa pinapalid. Tagalog sa pinapalid. No? Iniihipan na po ng Diyos yung mga mabuti at yung mga masasama. Meaning, nasa elimination round po tayo. Sa COMELEC, nangyari na po yung elimination round. Okay? From 97, ka mga political aspirant as president, nagiging 15 na lang po. 82 po yung na-eliminate. 15 na lang yung naiwan na tumakbong pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Mayroon pang maraming ma-eliminate dyan. Marami pang malagas po dyan. Marami pang ma-eliminate dyan. Bakit po? Dahil wala dyan ang pinili ng Diyos. Naka-reserve po yan. Nasa Mindanao. Wala sa Luzon po. Hindi taga Luzon ang magiging Pangulo ng Pilipinas 2022. Hindi taga Visayas, taga Mindanao, ang hari ng Diyos na uupo sa Malacanang. Hindi taga Luzon. Hindi rin taga Visayas. Bisan pag magpula-pula na diya. Hindi. Munang kailangan po sa mga Pilipino, hindi magduha-duha. No? Dapat ituon po natin yung ating isipan doon sa Diyos. Ituon po natin ang ating isipan, ating puso doon sa batas ng Diyos. Kaya mapalad ang taong tumatangkilik sa batas ng Diyos. Dahil siya ay parang punong kahoy na natanim. No? Natanim po sa gilid po, sa tabing ilog ba? No? Panahon sa hulaw, dili siya malaya. Panahon sa hangin, dili siya mapalid. Kay ligon man ang iyang pundasyon, nakagamot po siya. Ang mapalad po ang mga Filipino. Hindi po natin sinasabing mapalad ang mga membro sa simbahan. Hindi po natin sinabing mapalad din ang mga hindi membro ng simbahan. Ang sinabi natin, mapalad ang mga Pilipino. Muslim ka man, tribo ka man, Kristiyanos ka man, lumad ka man, mapalad ang bawat Filipino tumatangkilik sa batas ng Diyos. Dahil ang ating mga panalangin
didinggin po ng Diyos. Pero itong mga dalangin ng mga taong naglalayo ang kanilang pakinig sa kautusan, maging ang kanilang dalangin ay karumaldumal sa harapan po ng Diyos. Magandang hapon, no, kay Ma'am Ilse Gupit Akatsuka at kay Brother Nick Kabigting, dyan po sa Amerika at dyan po sa Japan. At magandang hapon kay Sir Michael Ulip, dyan po sa may Apayao, at kay Stephanie Marie Dumaog, kay Brother Ray Espinol, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother White Dabma at kay Ma'am Imelda Directo dyan po sa may Hong Kong, magandang hapon po mga kapatid. Okay, kay Brother Wilfredo Villanueva, dyan po sa may Tagum City, magandang hapon. At kay Madam Esther Martinez, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, magandang hapon po. At kay Madam Maylin Intik Hiniso, dyan po sa Norway, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan naman po sa Canada, sa Europe, magandang hapon po sa mga tumatangkilik na po sa ating programa sa Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Dyan na po sa England, sa palasyo po ni Queen Elizabeth, alam kong dumating na po yung programa ng Dibino Gobyerno na mangyayari po dito sa Bansang Pilipinas. Dahil yan na lang po yung hinihintay ng Committee of 300. Ang hinihintay nila na itong Pilipinas magiging banal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po sa pagpatupad ng Dibino Gobyerno ng Diyos dito sa Pilipinas. Uuwi yung divine wealth, darating yung divine wealth of the Philippines kung magiging divine government po ang Philippines. Hindi po uuwi yung pera, yung kayamanan dito sa Pilipinas kung hindi po banal yung ating gobyerno. Okay? Hindi darating, hindi uwi yung divine wealth kung hindi po divine government yung ating gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya nga palagi nating sinasabi, ang totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, hindi yung programa ng politiko, hindi programa ng kandidato. Ang totoong pagbabago sa Pilipinas, mangyayari lang po yan kung yung batas ng Diyos may isakatuparan po dito sa Pilipinas. Philippines will be great again. Not because of you politicians, not because of you kandidato, but because of Jehovah through His divine government of the Philippines. Philippines will be great again because of divine government of the Philippines. Not because of mga bills po, not because of pastors, not because of reverend, lalong-lalo na po yung reverend. Okay? No? Not because of you bishops or cardinals, but Philippines will be great again because of divine government of the Philippines. No? Magiging bantog din, magiging bantog yung ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng batas ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng politiko, no? Bisan pag unsay mong color diha, no? Bisan pag unsay mong color diha, pula tuod ka pero di man leon, tigre man pud. No? Bisan pag nilabong imong color diha kay green, dili na mao'y solusyon sa problema sa Pilipinas. Ang solusyon sa problema sa Pilipinas na yung batas ng Diyos, magiging saligang batas ng Pilipinas. Magiging supreme law of the land. Yan po mga kapatid. Kaya ito po yung monidangatan sa mga dautan. Dili ingon niini ang mga dautan, kundili ingon sa uhot nga ginapalib sa hangin, busa, dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Pilipinas, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, matarungon sa Diyos, kining atong nasod sa Pilipinas. People of the Philippines, God will make this nation become righteous in His sight, in the living God, mga kapatid, dahil maghahari na po yung righteous government dito sa Pilipinas. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang matitira lang ng mga Pilipino sa Pilipinas, yung righteous lang. Dahil kining mga daotang mga Pilipino, mayroong kalalagyan. No? Mayroong kalalagyan ang mga daotan.
Kaya nga naman, kagaya po yan. Matthew chapter 13 verse 36 po, mga kapatid. Ganito po yung pagkasabi niya. Kung ano po yung dangatan sa mga taong dautan, ipadala sa Diyos ang iyang mga manulunda, tapukon ang mga dautan, o ilabog ngadto sa linaw nga kalayo, nga mao ang kamatayon. Pero ang mga anak sa Diyos, ang mga Pilipinong matarong, musidlak, sama sa sidlak sa adlaw, didto sa gingharian sa ilang amahan. Mateo, Kapitulo 13, versikulo 43. Yan po, mga kapatid. In Matthew chapter 13, verse 43, ito po yung pagkasabi niya, kung magkagayoy, mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. No? Sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pakinig, makinig. Yun nga sinasabi niya dito eh. Ang makinig sa batas ng Diyos. No? Magkakaroon po ng pag-asa. Pero itong mayroong pakinig, pero dili magkinig, no? Bungulon gid ka sa Ginoo. Natuod ka igdulungog, pero di mo po ka makadungog. Nakay dalunggan, pero di mo po ka manimati. Di mo po ka maminaw. Mo nang bungulon na lang po ka sa Ginoo, ka espiritu man na. No? Kuhaon na po na yung sense of hearing. No? Abi ni mo og sige ni mong istorya, abi ni mo nakasabot na. No? May imo ding ya kusog-kusog na imong tingi, unsa to? Ha? Unya og imong kusgon, ingnon po ka. Ayaw kog singkahi ba? kung malumana yung pagkasabi mo, sabi niya, ano yun? Di ko marinig. Paglakasan mo naman, sabihan ka, wag mo akong sigawan. Sinigawan mo para maintindihan niya, tapos sabihan pa niya, ayaw kong singgiti. Kaya di ko bungol. Magandang hapon kay Brother Bini Sakloti. Bro, magandang hapon dyan po sa Atimunan, Quezon Province. Okay. Ganito po yung sinasabi niya. Sabi niya, at ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pagsirang damo ay ang mga anak ng masama, at ang kaaway ay naghasik na mga ito ay ang diablo, at ang pag-ani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon ng mga pagsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas sa kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nagkapapagpatisod at nagpapasigawa ng katampalasan at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung kayo'y magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Yun po yung hantungan ng mga masasama. Hindi sa masasama sa buong mundo ha. Unahin natin sa Pilipinas. Ito po yung hantungan ng mga masasamang Pilipino dito sa Pilipinas. Igagatong sila dahil yung ititira ng Diyos dito sa Pilipinas, yung mga mabubuti lang, mabubuting binhi, dahil tayong Pilipino, magiging binhi tayo for everlasting life sa iba't ibang sulok ng buong mundo. Tayo po yung magiging binhi ng everlasting life. Magsimula po yan sa Pilipinas. At yung yung pong makakuha ng everlasting life, yung mga tao lang matutuwid sa harapan ng Diyos. Pero itong mga masasama, igagatong sa kamatayan. No? Igagatong sa kamatayan po. Kaya dito sa Pilipinas ngayon, dahan-dahan na po yung elimination nun. Kaya nga, bakit po? Dahil nililinis na po ng Diyos ngayon ang Pilipinas. Nililinis na po ng Diyos ngayon ang Pilipinas. Lahat ng aspeto sa Pilipinas, lahat ng ahensya ng gobyerno, nililinis na po ng Diyos.
Ang lahat ng agency ng gobyerno, ini-expose na po ng Diyos ang mga anomalya dyan. Lahat ng agency ng gobyerno, ini-expose na po ng Diyos ang lahat ng corruption na activities dyan. Ang lahat ng ahensya sa gobyerno, ini-expose na po ng Diyos ang lahat ng immorals dyan upang preparation yan sa paghari po ng kanyang anak 2022. Sa paghari po ng mga matutuwid. Sa paghari po ng mga piniling mga anak ng Diyos. Nililinis na po ng Diyos. Ini-expose na po ng Diyos ngayon ang lahat ng government agencies. Ang lahat ng mga immoralities diyan, ang lahat ng corruption diyan, ang lahat ng mga irregularities diyan, ang lahat ng mga activity diyan na hindi ayon sa batas ng Diyos. Nililinis at ini-expose na po yan ng Diyos. Bago matapos itong 2021, i-expose yan ng Diyos. Dahil ito na po ngayon yung paglilinis ng Diyos. Maghahari na po yung mga anak ng Diyos. Maghahari na po yung mga 666 by 2022. Yung kahalili ng mga anak ng Diyos doon sa Israel. Tayo mga Pilipino, maghahari na po yung mga totoong mga anak ng Diyos. No? Na mga 666. Dahil dalawa lang po yung mga anak ng Diyos. No? Dalawa lang. Kung ang Pilipinas nahati sa dalawa, masama at saka mabuti. Dito naman sa mabuti, mahati diyan sa dalawa. Dahil kung itong mga mabuti mga anak ng Diyos, dalawa lang po, mahati din po yung mga anak ng Diyos. May mga anak ng Diyos na naniniwala sila na sila'y anak ng Diyos, pero takot sa 666. May mga naniniwala din na mga anak ng Diyos, pero naniniwala ng 666, Vicaribus Filii. Naniniwala na tayo po ay kahalili sa mga anak ng Diyos sa Israel. We are the Filipino, divine government of the Philippines. Tayo po yung mga 666, kahalili po tayo sa Israel. Yung Israel noon, ang daang Jerusalem. Kaya mayroong bagong Jerusalem. Tayo po yung Pilipinong naniniwala na tayo po ay kahalili sa mga Israel. Hindi na po Israel yung mga anak ng Diyos. Tapos na po yung kanilang turno. Hindi na po Israel yung mga anak ng Diyos. Tayo ng mga Pilipino at tayo mga Pilipino, pinipili lang din ng Diyos yung naniniwala po sa 666. Dahil yung 666, from the word Vicaribus Filii, kahalili sa mga anak ng Diyos, at yun po yung mga Pilipino, tayo po yung binansagang bagong Jerusalem. Dahil yung lumang Jerusalem, yun po yung kriminal na pumapatay kay Jesus sa cross. Yun po yung kriminal, yung daang Jerusalem, na nagpatay sa mga propeta, nga nagbato sa mga sinugo. Apil si Jesus gipatay sa Jerusalem. They are old Jerusalem dahil sila'y kriminal. Tayong Pilipino ngayon, ang bagong Jerusalem. Hindi lahat ng Pilipino ang tinatawag na bagong Jerusalem. Yun lamang tumatangkilik ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Yun po yung mga Vicaribus Filii. Vicaribus Filii. Tayo po yung totoong Vicaribus Filii. Kahalili po tayo sa mga anak ng Diyos. Kaya, 2022, maghahari po yung mga 666. Yung mga totoong 666, maghahari po 2022. No? Kaya, mayroon na pong nagpatatak sa kanilang mga noo dahil inangkinan sila 666, okay yun. Pero hindi po yun ang pattern, mga kapatid. Hindi po yan ang basihan na kung ikaw ay may tatak, no? Kung ikaw ay may tatak sa kamay o sa noo, hindi yan ibig sabihin na ikaw na ay anak ng Diyos. Wala po, mga kapatid. Yung 666 sa Pilipinas, silyo yan sa mga totoong anak ng Diyos na naniniwala na tayo ay kahalili sa bansang Israel. Dahil marami ding mga Pilipino na gusto pang umuwi doon sa Israel. Wala na po, mga kapatid, tapos na. No, tapos na. Kaya magandang hapon kay Charles Maxmok, okay? Kay Brother Carlos Mag-aso. Magandang hapon, bro. At kay Brother Rugel Alcoy at kay Ma'am Emilita Tuka Liop, no? Magandang hapon po, ma'am, dyan po sa may Ligaspi Albay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Brother White Dama, kay Brother Atong Albaran, dyan po sa may Nabunturan. No? Magandang hapon, bro. At kay Pastor Elmer, no? Nanonood po pala siya sa atin. Ngayon ko lang nakita. No? Sa mga nanonood po sa atin, no, pasensya po kayo kung hindi ko mabasa inyong mga pangalan, pero kung mabasa po inyong pangalan, no, salamat din dahil nakita ko. So magandang hapon po
no? At sa iba pa dyan na mga nanonood. At sa mga grupo po ng Kingdom of God na manonood po sa ating live mamaya pagkatapos natin. No? Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi maraming ibang grupo na manonood sa ating programa after ng live. Kasi ayaw nilang makita yung kanilang pangalan na i-greet sila. Ako naman, basta makita ko inyong pangalan, i-greet ko talaga kayo. No? Kahit basta kamag-anak, kaibigan, kapatid, kaaway, o kabit, walang problema yan. No? Mag-greet po kayo dyan. Basta kaibigan po tayo, basta nandito ka, nanood sa ating programa, mapalad ka po mga kapatid. Brother Gilbert Guillermo, dyan po sa Gataran kay Kapitan. Kap, magandang hapon. No, yung ating municipal coordinator din dyan sa may Gataran, Isabela. No, magandang hapon po. Dyan po mga Sukbot family at mga Alvister family, no, dyan po sa may Lalo, Cagayan Valley. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Ganun lang po mga kapatid. Bisan pa og karong ito ngayon reality. Maraming mga politiko ngayon, mahimo ng Diyos nun. No? Papasok na sa simbahan. No? Imbes born again, kabalo na mangoros. Totoo po yan. Dahil naranasan ko po. No? Papasok sila doon sa simbahan na separate yung babae, separate yung lalaki. Papasok din sila sa simbahan na lahat nakaluhod, lahat nakayuko. Gagawin lahat ng politiko basta makapasok at makakuha lang ng boto. Hindi makakuha ng relasyon, hindi makakuha ng impormasyon, kundi makakuha ng boto doon sa mga membro. No? Naranasan ko yan noon, way back 10 years ago, sabi ng aming leader, kailangan, pastor, alas 5 ng umaga nandito ka na dahil magsarado yung simbahan alas 6. Alam nyo na yun, di ba? Memorize na yun. Dahil kung malate ka ng 6:01, hindi ka na makapasok. Kahit nandoon na yung makasamahan mo, kapag hindi ka makapasok 6:01, dahil sarado na po sa 6, maghintay ka na lang sa mga kasamahan mo dyan hanggang kailan matapos. No? Hanggang lalabas po sila. Yan po yung patakaran. Pagdating naman doon, pagpasok mo doon ka sa kabila, paglingon mo sa kabila, uy, nandoon naman yung kalaban mo pala, partido, nandoon din. nandoon yung kabilang partido, paglingon mo sa kabila, nandoon naman yung kabilang partido, sabay pala kayo na born again. Nagkasabay nga na born again kasi nagkasabay pumasok doon sa simbahan. No? Abi siguro nimo special siguro mi ani kay gipatawag ni ministro o ni pastor. Sus kay paglingi nimo dito, uy naa po di mga kalaban di ay. Kinsa magitinuod paboran ani? Kaya mga politiko maniwala kay sa hindi. Maraming politikong ma-born again, no? At saka ma-burn again. Born again and again at lalong-lalo na maraming makapasok sa simbahan. Bisag dili nimo imbitaron mo. Ano kailangan mo pastor? Thanksgiving mo ngayong Sabado. Sige, isang sakong bigas sa akin. Mag-offer na lang 'yan. Dahil gustong makakuha ng boto. No? Gustong makakuha ng boto. Kaya lang mga kapatid, 2022. Wala na ibuto-buto. Dahil ang Diyos mayroon na po siyang pinili. Wala nang mangyayaring eleksyon 2022. Wala nang mangyayaring botohan 2022. Dahil ang Diyos mayroon na siyang pinili na maghahari sa Pilipinas. Kaya naabutan na po tayo ng panahon ng Diyos. Nung unang mga alaw, no? Nung mga alaw pa, nung mga araw noon, na wala pa ang panahon ng Diyos, yung wala pang 2022. Mula 1935 hanggang 2016, hanggang 2019, last election po, 2019. Kalooban po ng mga tao yung masusunod. Kalooban po ni Comelec yung masusunod. Kalooban po ni politiko yung masusunod. But now, 2022, hindi na po political will. God's will na po yung masusunod 2022. Hindi na po people's choice. God's choice na po mga kapatid
ang masusunod 2022. Dahil yung lahat ng mga politikong nagmamataas sa kanilang sarili, babagsak po yan. Mga honorable, na mga bituon, nga mga lagas gikan sa kalangitan, sila po yan. Kaya this is now the elimination round of the living God. Dahil matira ang matibay. Yung matibay lang na nakatayo po, parang puno nakatayo po sa gilid ng ilog. Yun po yung matibay na puno. Dahil magbibigay po yan ng bunga. At mag-produce po yun ng maraming bunga. Matira ang matibay, 2022. Malalagas yung malalagas. Madisgrasya po yung madisgrasya. Dahil nakapaloob na po yan sa kalooban ng, sa banal na kasulatan. Dahil mangyayari ang mangyayari. Yung nangyayari noon, mangyayari naman ngayon. History repeats itself. Yung history ngayon, yung history noon na mag-repeat ngayon, yung history ni David at saka ni Solomon. At yung history din ni David at saka ni Saul. Yun po yung mangyayari ngayon. Dahil panahon ni Presidente Marcos, siya po yun si Haring Solomon. Ngayon, history ngayon ni Saul at saka ni David. Si PRRD ngayon, yun po si Haring Saul. At yung kasunod po ni PRRD, si Haring David. Si Haring David, alam na po natin. Alam po natin na pinili siya ng Diyos. Hindi pinili ng mga tao. Pinili siya ng Diyos. Naka-reserve po yan sa puso ng Diyos. Kaya nga si PRRD, siya po si Haring Saul, yung papalit po sa kanya. Hindi na pinili ng tao. Hindi na pinili ng COMELEC. Pinili na po siya ng Diyos. Kaya wala na pong hari. Walang pangulo na manggagaling na sa Luzon. Tapos na po yung turno ng Luzon. Tapos na po yung turno ng Visayas. Kaya, consumatum est na. Tapos na ang Luzon, tapos na ang Visayas. Wala ng pangulo na manggagaling sa Luzon at Visayas. Nandito na po sa Mindanao. Leon ng Mindanao at Lumad ng Mindanao. Kaya nga, palaging sinasabi ni Senador Bongo, hihintayin ko lang yung kalooban niya na nasa langit. Ito po yung kanyang sinabi, hihintayin ko yung kalooban niya na nasa langit. Hindi niya sinabi, hihintayin ko po yung kalooban niya. Hindi niya sinabing ganito, hihintayin ko po yung kalooban niya. Ito po yung kanyang sinabi, hihintayin ko yung kalooban niya na nandoon sa langit. Ano po yung kalooban nandoon sa langit? Yun po yung sinasabi ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Yung kalooban ng langit na ipatupad ang kanyang banal na gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung kalooban ng Diyos na mangyayari 2022. Hindi po kalooban na ng politiko. Kaya sa lahat ng politiko, mapalad po yung mga politikong masumpungan ang dibino gobyerno ng Diyos. Baka pagdating ng panahon, i-appoint pa kayo ng hari na ikayo'y mamuno, mamahala sa lugar na yan pagdating po ng panahon. Kaya, wag masyado kayong magkampante na lumakas kayo sa survey, lumakas kayo doon sa social media, lumakas kayo sa TV, lumakas kayo sa mga anong klaseng mga website dyan. Pero doon naman sa Diyos, wala kayong lakas. No? Wag kayong magiging kampante. Kilala man kayo ng buong madla. Kilala man kayo ng buong sambayan ng Pilipinas. Pero sa Diyos, hindi kayo kilala. Dahil itong si David, hindi kilala ng madla, hindi kilala ng buong bansang Pilipinas. Pero kilalang kilala siya ng Diyos. Hindi tinawag ng COMELEC, hindi tinawag ng Pangulo, pero tinawag siya ng Diyos. Naka-reserve po siya upang ipatupad yung kalooban ng Diyos. Kaya pinili siya ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ayan po si Haring David. Kaya 2022, ito po yung mangyayari sa mga taong masama dito sa bansang Pilipinas. Ito po yung pagkasabi niya. Balikan po natin. Salmo 1:5 ug 6. Ito po yung pagkasabi niya, mga kapatid. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matutuwid. Ang Pilipinas po, mga kapatid, bansa ng mga matutuwid. Ang Pilipinas, bansa ng mga matutuwid. Kaya lahat ng mga hindi
mga matutuwid na mga Filipino, kaya lahat ng mga masasamang Pilipino hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos, itong bansang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, kaharian ito ng mga matutuwid, itong mga Pilipinong makasalanan, hindi makapasok sa kaharian ng mga matutuwid. Dahil nandyan na po yung matuwid na gobyerno ng Diyos. Matuwid na leader ng Diyos. Matuwid na hari ng Diyos. Kaya magandang maghanda na po tayo sa sarili natin. Let us prepare the great day of the Lord, the great jubilee, and the great harvest 2022. Yun po ngayon mga kapatid yung challenge. Kaya itong mga masasama, kaya't ang mga masasama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng mga masasama ay mapapahamak. Bisaya, kay naila, busa, dili magatindog ang mga daotan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, ang dalan sa mga daotan mawala. No? Ang dalan sa mga daotan mawala. Meaning, dili na po sila makaabot sa ilang gustong padulungan. Mawala ang ilang daotan. Magkarap-karap ba? No? Mawala ang ilang dalan. Magkarap-karap. Murag buta ba? Naidalan, pero di man po. Wala nawala ang dalan sa buta, pero ang iyang pananaw, mooy nawala. Ito karon, galurat ang mata, pero ilang dalan mo'y mawala. No? Dalan nga pagkadaotan. Ay moabot na ang paghukom sa Diyos. Divino Gobyerno 2020. Magandang hapon kay Sir RR, no? Kay Sir RR, kay Sir Rafael Rian Datahan Ruficio, Sir. Magandang hapon. Yung ating branch manager po dito sa Sunrider, no? Nanonood po sa atin. Magandang hapon din kay Ma'am Ginger Points at kay Ma'am Lawrence Grabador. No, magandang hapon po sa grupo po ng Sunrider at magandang hapon din kay Ramel Carion, mga Carion family at mga Hiribisi family. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Dyan po sa Malagamot at dyan naman po kay Nanay Carion sa may Barangay Mintal. No? Magandang hapon po. At kay Ninya C. No? God bless po sa inyong lahat. Kaya ganun po mga kapatid. Kay Ma'am Maria Fe Valisno. Magandang hapon po, Madam. At maraming salamat po sa panonood. So ganun po mga kapatid. Pastor Nonoy. Ay, Pastor. Ay, thank you. Welcome. Hindi ko napansin. welcome. Welcome po. Yung ating Assistant Regional Director po, si Pastor Nonoy Gitakay. No, magandang hapon po, Pastor. No? So, ito, tuloy-tuloy po tayo. So, ganun po mga kapatid. Yung daanan ng mga masasama, mawawala po. Bisan paggalurat na nilang mga mata, di gid sila makakita. Kaya nga naman, kuhaan sila sa Diyos ug dalan. No? Kuhaan sila sa Diyos ug dalan, hangtod nga dili sila makatultol sa dalan sa mga matarong. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi naman natin sinasabi na walang pag-asa yung mga makasalanan. Hindi natin sinasabi na wala na silang pag-asa. Mayroong pag-asa. Kaya nga sinasabi ni Jesus, sinasabi po ng Diyos kay Ezekiel, kung ang taong dautan, bisan unsa kadako ang iyang sala, iyang pagkadautan, kung siya mobalik sa paghinulsol sa Diyos, ang tanan niyang nahimong dautan, dili to isipon sa Diyos. Yun po yung sinabi niya. Kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, kahit gaano kalaki o kaliit ng iyong kasalanan, kapag ikaw ay lalapit sa Diyos, masumpungan mo ang kanyang programa na itong Pilipinas pala, kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng mga kurakot, hindi kaharian ng mga politiko, hindi kaharian ng mga drug lord. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. No? Well, hindi po tayo nag-judge dito na, oy, yung dautan, wala na kayo paglaom. No. Ito po yung sinasabi niya, basahin nga natin, Ezekiel chapter 18. Ito po yung pagkasabi niya dito.
kung ang taong dautan mutalikod. Sabi niya dito, chapter 18, verse 26. Okay. Sabi niya dito, sabi niya, 26, 28, 18, 28. Basahin natin. Ito po, mga kapatid. Sabi niya dito, sapagkat siya'y nagmuni-muni at humiwalay sa lahat niyang pagsasalansang na kaniyang nagawa, siya'y walang pagsalang, mabubuhay siya, siya'y hindi mamamatay. Gayon may sabi ng sangbayang Israel, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. O sangbayang Israel ni Israel, hindi baga ang aking daan ay hindi matuwid? Hindi baga ang inyong lakad ang hindi matuwid? Tungod kay siya, nagapamalandong o mitalikod gikan sa tanan niyang mga kalapasan nga iyang gihimo, siya sa pagkamatuod mabuhi o dili siya mamatay. Kung ang taong dautan mamalandong sa pagkamatarong sa Diyos o mubiya sa iyang pagkadautan, dili siya mamatay, kung dili buhion siya sa Diyos. Apan bisan pa ni ana, nagaingon ang balay sa Israel, ang dalan ni Jehovah dili managsama. O balay sa Israel, dili ba ang akong dalan managsama? Dili ba ang inyong dalan maoy wala managsama? Ang akala ng mga masasama, no? Hindi pareha yung dalan sa Diyos. Pero ingon sa Diyos, dili oy, ang inyong harang dalan, maoy managlahi, no? Kayang huna-huna sa tao, dili huna-huna sa Diyos. Yung isipan ng tao, hindi pag-iisip din ng Diyos. Hindi kagaya sa pag-iisip ng Diyos. Okay? Yung lakad ng mga tao, yung lakang ng mga tao, dili parehag lakang sa Diyos, kay dako kay lakang ang Diyos, no? Higanti eh. Naliman ka yung isa, yung samal, yung pagtawid lang samal, isa kalakang lang niya, no? Gikan dito ang pikas tiil sa samal, ang pikas na diri sa Davao, no? Mo na nga ang lakang sa Dios, dili lakang sa tao. Samot na gunano, di gid parehag lakang. No, kay na-remember ko noon yung kabataan namin, nandyan mo yung mama ko. Mga bata, mga inahan, dagko kay glakang. Pero kami mga bata sa una, may kahinay kayo. Magkadusmo-dusmo pa, no? Magkadusmo-dusmo pa. Tungod kay siyempre bata pa eh, no? Unlike sa itong mga ginikanan, dagko na, paspas manglakaw. Labi na kay subidahon kay ito mo sa malita, no? Musubida ka sa malita, gikan sa makol, subida ka dito, subidahon nga. Ang imong tuhod mag-abot na sa suwang. Mag-abot ng tuhod og suwang, saka subida kayo. O niya, perti pa ni, mugunit kag kugon, mga samad pa imong kamot sa kugon, kay perting haita. So, ganun po, mga kapatid. No? Musakay tuod kag kabayo, maluoy po ka sa kabayo. Kay nahadlok ka sa buko-buko sa pangpang, pero mas hadlok po ng buko-buko sa kabayo. Labi yan. No, sakay ka ng kabayo, pag maislay ka doon sa kanyang puwit bandap, tapos mapatiran pa ka. Sobra pa'y naigo sa pansimbag. So, ganun po, mga kapatid. No? Ang daan ng Diyos, hindi kagaya po sa daan ng tao. Yung pag-iisip ng tao, hindi sa kagaya sa pag-iisip ng Diyos. Yung iniisip ng mga tao ngayon, kining politikuhan ni daog yun ni kay kusog kayo. No? Kining politikuhan ni mananalo talaga ito kasi malakas masyado eh. Maganda yung tandem. No? Mananalo talaga ito. Yun po yung pag-iisip ng tao. Pero yung pag-iisip ng Diyos, tapos na ang eleksyon. Dahil mayroon na po siyang pinili. Yun po, mga kapatid. Mayroon na po siyang pinili. Tapos na yung eleksyon. 2022, tapos na po yung eleksyon. Dahil ang Diyos, mayroon na siyang napili.
Hindi pa tapos yung pangampanya, yung karaban nila, pero ang Diyos tapos nang pumili kung sinong paupuin niya. Yun po yung hari ng Diyos, mga kapatid. Magandang hapon kay Stephen Mark Dumaog. Okay, magandang hapon kay Longlong, okay? At kay Brother Robin Dinyo. Bro, magandang hapon dyan po sa Parañaque, kay Brother Yeng Lucero, at kay Ma'am Judith Alvister. Yung grupo po ng Divino Verbo del Espiritu Santo dyan po sa may Car Region, no? Sa lahat po ng mga grupo po ng Divino Verbo del Espiritu Santo, magandang hapon po sa inyong lahat. No? Sana po, yung mga leaders po natin na coming po ngayong next month dito po sa ating opisina, no? Welcome po kayo. Welcome po. Inyong sudan, among kanon. Buti na lang. Bisaya yon. Inyong sudan, among kanon. Okay? So, ganun po mga kapatid. Kaya itong mga masasama, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kagaya po ya sa dato. Kagaya po sa mga dato po, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa na mapobre. No? Kung kayong mga mayayaman na pobre kayo dahil tumulong kayo sa gawain ng Diyos, mapalad kayo. Kung kayong mga mayayaman sa Pilipinas, tumulong kayo sa gawain ng Diyos, mapalad kayo. Pero kung kayong mga mayayaman, hindi kayo makinig sa mga daing ng mga dukha, no? Disgrasya kayo. No? Disgrasya kayo. Dahil yung kayamanan mo, kukunin ng Diyos sa iyo at ibibigay sa mga dukha, pero kukunin mo na yung buhay mo. Yun po. Because the riches of the wicked is reserved for the righteous. Yung kayamanan ng mga masasama, ililipat yan ng Diyos sa mga mabubuti. No? Dahil walang masama talaga na mutiner sa kalibutan. Yung sinabi nila, wala may tao nga mupuyo sa kalibutan, pastor. Wala may mulungtad sa kalibutan, no? Ang sinabi ng Biblia, ang tao mamatay. Pero hindi sinabi ng Biblia, yung lahat ng tao mamamatay. Paano pala yung mga mabuti? Yung sinasabi dyan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. No? Mapalad o bulahan ang tao nga nakaambit sa unang pagkabanaw, kaysa mga taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon wala na igahom. Sino pala yung kasama ni Kristo sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon kung ang lahat ng mga tao ay mamamatay? Kaya itong mga masasamang mga mayayaman, kung kayo manumbalik sa Diyos, baka ma-extend pa ang inyong buhay. Kaya kaming mga pobre, hindi kami takot na mapobre. No? Kaming mga dukha, hindi kami matakot na madukha dahil pobre naman mi. Pero kayong mga mayayaman, takot kayong madukha. Baka pagdating na nga kayo'y mapobre, hindi na kamo makarecover nga mahimong mayaman ulit. Kaya nga yung sinasabi ni Jesus, yung sa isang binata, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Isa, correct, nabantayan ako tanan. Kung gusto kang mahimong mamahingpit, kung gusto mong maging sakdal, ibinta mo ang iyong kayamanan, ang iyong ari-arian, at ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Biglang U-turn yung bata. Biglang U-turn siya. Ingon siya, 20 ka tuig, gikurakot ni sa kong ginikanan, karon imo lang pangayoon. Sabi ng binatang mayaman, 20 years, gikurakot ito ng aking mga parents ngayon. Sabihin mo lang, ibinta ko at ibigay sa mga dukha. Ano ka? Hello? No? Dahil, namana niya yun eh. Namana niya sa kanyang mga ginikanan, sa kanyang mga parents. Kung kurakot yung mga parents niya, 20 years, siya raw, dili mabilyonaryo. Tapos gusto niya ma-enjoy yung buhay niya, ma-enjoy lahat yung kayamanan niya. Nandyan na sa kanya lahat. Lahat ng luho, nandyan na sa kanya lahat. Pero gusto niyang ma-enjoy pa yung kayamanan niya na mayroong mataas na buhay. So, yung hiningi niya kay Jesus, everlasting life. Pero yung sinabi ni Jesus, kung gusto mo ng everlasting life, sundin mo ang mga kautusan. Siya, Panginoon, nasunod ko lahat. So, akala niya siguro, approve na si Jesus eh. No? Akala niya siguro, maisahan niya si Jesus. No? Akala niya siguro,
perfect ba na ko ni? Hindi niya alam. No? Gisulayan pa siya. Sabi ni Jesus, ibenta mo yung inyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Yun yung hindi niya magawa. Yun yung final test sa kanya. Akala niya siguro, sayon-sayonon lang niya yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. Akala niya siguro, easy lang siya. Easy going lang siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero anong sinabi ni Jesus? Mas mainam pa, mas madali pa sa isang kamilyo ang pagpasok sa mata ng karayom kaysa isang mayaman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dahil yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos, mga dukha. Tayong mga dukha ang pinangakuan sa kaharian ng Diyos. Dahil ipapadala ng Diyos ang kanyang hari para sa mga dukha upang magbigay itong hari ng totoong kahatulan upang ang lahat ng mga dukha masumpungan yung totoong kasaganaan. Dahil kung ang hari ay magpapatupad sa kanyang hustisya sa mga dukha, yung kanyang kaharian ay magpakailanman. No? Yan po yung sinasabi diyan. Kaya kung titingnan po natin, sinabi ng isang mayaman din, "Oy, kaluluwa, uminom ka, magkain ka, mag-asawa ka ng marami." Okay? Mag-asawa ka ng marami. Magpunta ka kahit saan. Anong sinabi ni Jesus? "Hoy, buang-buang, hindi mo ba alam ngayong gabi kunin ko yung katawan mo? Kunin ko yung buhay mo." Sino ngayon? Sino ngayon, no? Ang mag-enjoy sa kayamanan mo. Kaya yung kayamanan ng yung masama na yon, ibinigay po doon sa mga mabubuti. Pero itong mga masasama, sinabi ko, hindi ko kayo kinukondem. Sinasabi po natin, kung kayo'y manumbalik sa Diyos, kayo'y hindi mamamatay at bibigyan po kayo ng Diyos ng buhay. Pero ito namang mga mabubuti, okay? Huwag magkampante. Itong mga matarong huwag magkampante sa buhay. Dahil ito po yung sinasabi niya, sa diha ngang usa ka tawo nga matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong og magpakasala og mamatay. Diha ni ana, diha sa iyang kasalanan nga iyang nahimo siya mamatay. Ingon man usab, no? Ingon man usab ang dautan. Kung mubiya ang dautan sa iyang pagkadautan, mabuhi siya. Kung kining matarong mubiya sa iyang pagkamataro og muhimo sa pagpakasala, mamatay siya. Walang pili po mga kapatid. No? Kaya mas maganda ngayon, manatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, nga nagalakaw sa mga kabalauran o nagatuman sa akong tulumanon. Sa matinuuray, nga nagabuhat sa iyang matarong, siya sa pagkamatuod, mabuhi. Nagaingon si Jehovah. Chapter 18, verse 9 ng Ezekiel. Sinasabi po niya, lumakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at nag-iingat ng aking mga kahatulan upang gawing may katotohanan. Siya'y ganap, siya'y walang pagsalang, mabubuhay, sabi ng Panginoon. Si bisan kinsang tao sa Pilipinas, kung musunod sa dibino gobyerno ng Diyos, hindi siya mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang promise ng Diyos. That is the promise of the living God sa kanyang mga anak na matuwid at sumusunod sa kanyang kabanalan. Kaya sinasabi ni Jesus, be holy, for I am holy. Kaya Pilipino, people of the Philippines, we must be holy in the sight of the living God upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Politiko ka man, hindi natin kinukondem yung mga politiko. Pero mas maganda kung politiko kang makauwi ka sa programa ng Diyos. Mas maganda kung politiko kang naintindihan mo yung programa ng Diyos. Dahil hindi na yung pag-iisip mo, hindi na yung plano mo, hindi na yung plataforma mo yung masusunod sa panahong ito. Dahil naabutan ka na ng panahon ng Diyos. Dahil 2022, kalooban na po ng Diyos ang kanyang pong ipatutupad dito sa Pilipinas. Maniwala kayo sa hindi, kahit ilang bilyon pa ang inyong gastos, kahit bilhin nyo pa yung mga agency ng gobyerno upang kayo'y manalo, naabutan na po kayo ng panahon ng Diyos. Kaya useless lang po yung campaign.
Useless lang po yung pagbibigay nyo, pamudmud nyo ng pera. Useless lang po yung pamumudmud nyo ng ayuda na gamit po yung pangalan ng politiko. Useless! Useless po ang politikong mamudmud ng ayuda na gamit ang pangalan ng politiko. Mas karapat-dapat ka, mas kaya-aya ka pa kung mamudmud ka ng ayuda gamit ang pangalan po ng Diyos. Dahil pinupuri mo siya, hindi politiko yung pupurihin natin. Hindi politiko yung pasasalamatan natin. Ang Diyos yung pasasalamatan mo. Dahil siya po yung buhay, siya po yung may-ari ng buhay mo. Hindi si politiko. Kaya nga, hindi si politiko yung ating pag-asa 2022. Kahit sikat yan na politiko, kahit pula yan na politiko, kahit blue yan na politiko, kahit green yan na politiko, kahit yellow or pink yan na politiko, hindi sila ang ating pag-asa. Diyos ang ating pag-asa na maghahari dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Divine Government of the Philippines. Yan po yung ating pag-asa. Magandang hapon kay Pastor Isar Oloblang. Pastor, yung ating regional director, ito po yung ating pag-asa, no? 2022 Divine Government of the Philippines. The real change is coming for our motherland and people. The real change is coming for our motherland and people through His divine government of the Philippines. Hindi si politiko, no? Sabihin na lang natin na kahit siya yung may-ari ng buong arkipelago, hindi siya yung pag-asa. Kahit sabihin natin siya yung pinakamalakas sa norte, wala na po. Tapos na po yung turno ng Luzon at Visayas. Turno naman po ngayon ng Mindanao. Sino ngayon ang tumatakbo sa Mindanao? Ilan lang? Takbo, 3, 2, 4. Mag-back out ang isa. Magka-problema yung isa. Magka-problema na naman yung isa. Yung may iwan, yung naka-reserve ng Diyos dito sa Mindanao. Dahil ilan po yung tumakbo taga Mindanao? Magka-problema pa yan sila. Mayroon pa yung maraming mag-back out. Mahaba pa po yung panahon. 6 months to go bago mag-May 19. Kaya lang naabutan na po sila. Gisorten na po ng Diyos ang panahon because of His elect. Dahil po sa kanyang mga pinili. Dahil po sa mga matarong na mga Filipino. Gisorten na po sa Diyos ang panahon. Kaya malapit na pong iproclaim yung hari ng Diyos. Malapit na pong iproclaim yung ating pag-asa. Malapit na pong iproclaim yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Hindi po gobyernong hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya kahit sinong magpalit ng mga politiko, kahit sinong papalit kay PRRD, kaya nga sinasabi po ni PRRD noon, kahit sinong presidente, kahit sinong presidenteng papalit sa kanya, hindi masolve yung corruption. Hindi malulutas yung corruption, hindi rin malulutas yung droga. Yung sinabi niya. Kahit sino pa daw politikong papalit sa kanya. Pero mga kapatid, kung politiko man lang, hindi talaga yan malulutas yung corruption, yung droga, yung problema ng bansa. Kung politiko lang. Kung pinili lang ng tao, hindi lang malulutas. Dahil hindi rin niya maipatupad yung batas ng Diyos. Ang politikong pinili ng COMELEC at saka mga tao, hindi rin niya maipatupad yung batas ng Diyos. Pero kung ang leader natin pinili ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, ipatutupad niya yung kalooban ng Diyos. Dahil yan po yung ating Ark of the Covenant. Yan po yung kasunduan natin sa Diyos na ipatupad po ang kanyang kalooban dito sa Pilipinas upang ang Pilipinas ay paghaharian po ng Diyos. And all these things shall be added unto us. Kung ang kanyang kalooban ay maipatupad na dito sa Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung ating kasunduan sa Diyos. Kaya yung DGP, Divine Government of the Philippines, is the Ark of the Covenant. Yun po yung kasunduan natin sa Diyos. Na ipatutupad natin yung kanyang kabalauran, tulumanon, o mga sugo, and then, God will do the rest. God will provide sa lahat ng pangangailangan ng mga Filipino. Basta, yung kanyang kalooban, ipatutupad natin. Kaya sa lahat ng mga politiko na nagsasabi ng mga pastor hindi makialam sa politiko, no, wala kang alam na politiko ka. Lahat ng mga politikong nagsasabi na ang mga pastor hindi pwedeng makisama sa larangan ng politika, wala kang alam
Dahil hindi mo alam na yung ating saligang batas, mula na yan sa batas ng Diyos. Yung 10 utos ng Diyos, yan po yung laman ng ating saligang batas. Hindi mo lang naintindihan kung ano yung laman ng Philippine Constitution. Galing po yan sa 10 utos ng Diyos. Yung 6 po yan, 5 to 10, galing po yan sa batas ng Diyos. Yung kulang na lang upang maging sakdal ang bansang Pilipinas. Yung 1 to 4, ipapatupad po natin. Yun po yung relasyon ng tao at ng Diyos. Kaya the big one is coming, the anointed one is coming. Hindi po appointed one. Hindi po appointed one. Maraming madidisappoint. No? Hindi po anointed one. Hindi po appointed one. Dahil yung maghari, 2022, the anointed one. Kaya nga, sinabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, tumayo ka, kunin mo ang sungay at pahiran mo ng langis si David because this is the one, the anointed one, the big one is coming 2022. Divine government of the Philippines. Magandang hapon kay Ma'am Consuelo Espijo at kay Brother Edgardo Labor or kay Dato Edgardo Labor. Magandang hapon, Dato. No? Diyan po sa may Cebu. No? Cebu Province. Magandang hapon po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy po tayo. Ilang oras na ba tayo? Uy, 5 minutes na. So 5 minutes na lang. So magandang hapon po sa lahat-lahat, no? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po tayo. Kay Ma'am Shane, no? Pasensya po, Ma'am, ha? Hindi ko mabasa masyado itong pangalan mo kasi parang baliktad dito. Paiyas ba? No? Pasensya po kay Ma'am Shane Natividad. But maraming salamat sa pagtanaw, no, sa ating live. No, God bless po sa inyong lahat. So, ganito po mga kapatid. So, may 10 minutes pa tayo. Sige. Ubusin natin yung 10 minutes. So, ganun po mga kapatid. Kaya, 2020, this is the Lord's doing. Walang tumatangkilik sa DGP ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Out of 110 millions or 113 millions na mga Filipino. Iwan ko lang kung mayroong 1,000 na mga tumatangkilik sa DGP. At yan po yung sinabi ng banal na kasulatan. Magiging kagilagilalas sa kanilang mga mata. Because this is the Lord's doing. Nang si Haring David, nakipaglaban po siya. Nakipagdigma po siya kay Goliath. Hindi niya kinailangan yung sandata ni Saul. Hindi niya ginamit yung armor ni Saul. Hindi siya tumawag ng mga kawan, hindi siya tumawag ng mga backup niya. Nang hinarap ni David si Goliath, hindi siya tumawag ng kanyang mga backup. Nag-iisa lang si David na nakipagdigma kay Goliath habang yung mga tao, yung iba't ibang panig po, yung Philistine at saka Israel, nanonood kay David. Walang kasama si David na mga backup maliban sa Diyos. Maliban sa Emmanuel. Maliban sa Diyos ng mga hukbo. Kaya nga sinasabi ni David, ipapakita ko sa inyo na mayroong Diyos dito sa Israel. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Nandito lang ang Diyos. Kaya ipapakita ko sa inyo yung ulo ng Goliath na yan. Puputulin ko. At yung katawan niya ibibigay natin sa mga ibon sa kalangitan. Kaya nga sinasabi ni David kay Goliath, ako'y pumarito. Hindi sa ngalan ng tabak at sibat, pero ako'y pumarito. Ako'y makikipaglaban sa iyo sa ngalan po ng Diyos ng Israel. Dinhi sa Pilipinas, sinasabi po natin, ang DGP, pinadala ng Diyos. Sa ngalan ni Jehovah, pinadala po niya yung divine government of the Philippines. Na upang ito'y magbibigay pag-asa sa lahat ng mga Filipinong nawawalan ng pag-asa. Ito'y magbibigay ng kaligtasan sa mga Filipinong hindi na alam yung gagawin. Ito po yung magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng Pilipino na walang kapayapaan sa isip at puso, lalong-lalo na sa kanilang mga lugar walang kapayapaan. Ang DGP po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Because DGP is the big one na pinapadala po ng Diyos. Kaya nga ang DGP ang tatapos sa lahat ng sistema
ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ni Daniel, sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Diyos sa langit magatukod o sa kagingharian, ni ang gahom ni ini mahibilin sa laing katawhan, apan kini nga gingharian, mo'y magalumpag o magaot-ot sa tanang gingharian, o kini mulugtad sa walay katapusan. Dito sa Pilipinas, DGP version, sa mga presidente, sa mga adlaw ni ini mga presidentiya, gikan kay Aguinaldo hanggang kay Duterte, ang Diyos sa langit magpadalag usa ka sistema sa gobyerno nga matarong uyon sa iyang kabubuton, usa ka hari nga maghatag og kagawasan sa tanang Pilipinong gidaog-daog, sa tanang Pilipino nga gihikawan sa katungod, sa tanang kabus, kay kanuman kitang mga Pilipino nga mga kabus ang gisaaran sa gingharian sa Dios. Kaya bulahan ang mga kabus, kay hapit na moabot ang atong hari. Kaya unang gipadala si Kapa. Yung founder ng Kapa tumakbo ng pagkasenador sa 2022. Yung founder ng Kapa. Pinadala si Kapa. Pangalawa, pinadala si Corona. Gipaunag padala ng Diyos si Kapa. Sunod ang Corona. O ang sunod nga ipadala ang hari nga musuot sa Kapa og Corona. Dili presidente, dili pangulo, hindi presidente na galing Luzon or galing Visayas. Hindi presidente na galing ng Mindanao. Leon at hari ng Mindanao na magsuot ng Kapa at Corona. Bisan pagmudaga na sila o kung sila gidaganan, human na ang istorya sa Kapa. Mahuman na po ang istorya sa Corona. Mahuman ang istorya sa coronavirus kung ang hari ng Diyos darating na. Dahil koronahan na. Mayroon ng malaking koronasyon po. Mayroong malaking koronasyon po sa hari ng Diyos. Pag dumating na po yun ang hari ng Diyos, matatapos na po si coronavirus. Dahil yung nagpalala po ng corona, mga leaders po natin, at yung tatapos po ng corona, gobyerno po ng Diyos. Kaya nagdidilim yung isipan ng buong Pilipino maging sa buong mundo. Dahil po sa COVID-19. Because COVID-19 is the sting of death, is the spirit of death. Kaya pinauna ng Diyos yung kawatan. Yung kawatan, ang trabaho ng kawatan to kill, to steal, and to destroy. Ito po si COVID-19 ngayon, yung killer. Pinapatay ni COVID. Yung ating mga kaibigan, pinapatay ni COVID. Yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga ari-arian, ninakaw ni COVID. Giniba ni COVID ang ating pamilya. Kaya pinadala itong spirit of death. Si COVID-19 is the killer. Pero ipapadala ng Diyos ang kanyang hari upang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang totoong healer. Okay? Yung totoong healer po, ipapadala po ng Diyos. Si COVID-19 is the killer. But 2022, si David 22, no? Hindi si COVID-19. Si David 22, yun po yung totoong healer. Magbibigay po sa atin ng kalunasan, magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan at hamugaway nga kinabuhi. Kaya maraming salamat po. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah Adwata. Sa lahat-lahat po ng mga nanonood po sa atin, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Emily Iringan Pamitan, magandang hapon po. Kaya ito po yung ating dalangin. By 2022, the full implementation, the implementation of divine government, the implementation of divine law, the implementation of EPRA Law 8371, yung batas ng lumad, yung 8371, ipapatupad po yan ng hari ng Diyos dahil yung hari ng Diyos lumad, Leon ng Mindanao, hindi taga Luzon, hindi taga Visayas. Dahil turnon naman po ito ngayon ng Mindanao. Dahil mula kay Aguinaldo hanggang kay Noynoy, they are the president galing po sa Luzon hanggang po sa Visayas. Mula kay Aguinaldo hanggang kay PRRD, sila po yung mga pangulong galing sa Luzon at galing sa Visayas. Wala pang pangulo na galing sa Mindanao.
At mag-uumpisa po yan 2022. Lumad ng Mindanao ang leon ng Mindanao. Hindi agila ng Mindanao. Hindi buaya ng Mindanao. Hindi ulupong ng Mindanao. Leon ng Mindanao at lumad ng Mindanao ang magpapatupad ng batas ng Indigenous People Right Act 8371. At ito po yung buong pag-asa ng ating mga tribo, ng ating mga ninuno, ang mga lumad, na yung kanilang mga matagal na pong hinihintay na pag-asa, mabibigyan po ng pag-asa ang ating mga patuloy. Kaya 2022, 501 years mula nang dumating si Magellan, mula nang nakipaglaban si Magellan kay Lapu-Lapu, from 1521, March 16, 1521, 2022, March 16, ika 501 years. That is the great day of the Lord. The great jubilee. The great harvest sa bansang Pilipinas. Ibabalik ng Diyos ang gobyerno sa mga lumad. 2020. Tapos na po yung gobyerno ng corporate. Ibabalik na po ng Diyos sa gobyerno sa lumad. Tungod kay ang ating implementor, lumad. Dili ingon nga nagpakalumad. Dili ingon nga nagpa-convert sa pagkalumad. Tinuod nga lumad, tinuod nga tribo ang ating implementor 2020. Mula po Mindanao, leon po ng Mindanao. Kaya dito po sa Bisaya, dito po sa Mindanao, nagmumula, nanggaling yung agila at leon. Bakit po sa Mindanao nanggaling po yung agila at leon? Bakit hindi dyan sa Luzon at Visayas? Dahil ang Mindanao, ito po yung Eden. Ito po yung Eden ang Mindanao. Kaya ito po yung unang lasang sa panahon ni Adan o ni Eva. Kaya din dito manggagaling si leon at saka si agila. Dito po si buaya. No? Nandito po si buaya. Kaya lang tapos na po yung panahon ni buaya. No? Kaya maraming naangkin na dato pagbuaya. Tapos na po yung turno ng dato pagbuaya. No, ng buaya po. Nandito na po tayo ngayon sa turno po ng leon. Kaya tapos na yung eleksyon. Okay? Tapos na yung eleksyon. Maniwala kayo sa hindi 2022. Wala ng eleksyon dahil tapos na. Tinapos na po ng Diyos. Dahil ang Diyos mayroon na pong napili na hari 2022. Kaya yung Malacanang ngayon, naka-reserve na po yung trono ng Malacanang sa hari ng Diyos. Hindi Pangulo, hindi Presidente. Naka-reserve na po yan sa hari ng Diyos. Kaya nga, si Pangulong Duterte, ang last president ng Republic of the Philippines. Dahil yung kasunod niya, hari na po yan ng Diyos. At yan na po yung magiging hari po sa katauhan sa Diyos. Ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng politiko or korupsyon. Kaharian ito ng Diyos, kaya ang mga Filipino, mga anak ng Diyos, kaya hinihintay po natin yung ating hari. Magandang hapon. Maraming salamat kay Ma'am Mary Jane Olet at kay Madam Raquel Cabo Verde. Kay Brother White Dab bro, magandang hapon po at maraming salamat. So salamat ulit once again. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father Jehovah. Sa lahat po ng 23 million viewers po natin, kasali po yung hindi makikita. God bless po sa inyong lahat dahil yung mga invisible, yung mga espiritu, matagal na po sila naghihintay na ma-implement din itong dibino gobyerno sa Pilipinas. Dahil yan po din yung kanilang kalayaan. Kaya maraming salamat sa mga bisita po natin dito ngayon. No? Kay Pastor Boy Saplahio, kay Engineer Dorias, magandang hapon po. At kay Sister Wilma Dumaog, kay Sister Magdalena Dumaog, no? Kay Nanay Rebecca Santa Rita at kay Pastora Lydia Sagaran Mangkal, magandang hapon. At kay Pastor Cayetano Caniete, no? Pangalan pa lang, apelido na. No? At kay Brother Domingo Josue, no? Josue Sabado. Magandang hapon at maraming salamat. At kay Pastor Nonoy, no? Gitakay kasama po natin ngayon. Mga Caniete family, nandito po kay Brother Francisco Santa Rita at kay Carlo at kay Felix. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless po. God bless. At kay maraming salamat din sa ating partner kay Pastor Elmer Villafuerte. No? Salamat po. Salamat.
So, God bless po sa ating lahat. So, welcome po lahat ng mga leaders po natin dito po sa ating opisina. Yung gusto pong magbisita, magpunta po dito, i-grab nyo na po yung opportunity. Okay? So, maraming salamat po, and all the glory belongs to Him. No? Our Heavenly Father, the author of divine government of the Philippines, Jehovah. Sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only love.